O ito, isikit natin ito. Paano kung nag-positive? Diba? Kasi meron siya sinabi na magkuhan siya, magpa-drug test si Nadia. Nako po, pag nag-positive yan, paktay ka, Robin. Bakit ganyan? Hinayaan mo ang iyong staff. Agoy. Sige, tuloy. Fresh and sweet flavors of apple, lemon, and lychee. Next topic tayo, guys, ha? Okay. Punto diretso na naman. Pasok, attorney. Suggestion ni Soto na random drug test sa Senado. Paano kung nag-positive di lang si Nadia, kundi si Padilla? O nga. Wala. Uy, mamamsan, paano kung nag-positive pati si Robin? Hala. Random drug test sila dyan sa Senado. Ang tanong, kakagat kaya? O, di ba? Mahilig sila magsabi, drug test kayo. O, ngayon, magpa-mandatory drug test kayo dyan. Nako po, magkakabistuhan kayo. Anang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayan na. Nako po. Minungkahi ng mga senador na magsagawa ng random drug test sa Senado. Sa harap yan ng napaulat na isang staff ng isang senador ang umano'y nahuling gumagamit ng marijuana sa CR ng Senado. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, siya mismo handang sumailalim sa drug test para matiyak na drug-free ang Senado. Nanawagan si de la Rosa sa liderato ng Senado na imbestigahan ang umano'y paggamit ng marijuana at papanagutin sa batas kung mapapatunayang totoo. Nauna nang itinanggi ng tanggapan ni Senator Robin Padilla ang kumalat na report at sinabing fake news at inimbestigahan na raw ito ng Senate Sergeant at Arms. Gayunman, binigyan nila ng 5 araw ang empleyado na si Nadia Montenegro para magpaliwanag. Pero si Senate Minority Leader Vicente Soto hindi kumbinsido. Sabi ni Soto, dapat malaman kung may nangyaring cover-up dahil walaan niyang usok kung walang apoy. May natanggap raw kasi siyang impormasyon na matagal nang nangyayari ang umano'y marijuana session. Napapanahon din anong ibalik ang random drug testing na dati niyang ipinatupad noong siya pa ang Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador. Utos ko noong araw yun eh. Noong ako yung Senate President, ginagawa yun eh. Bakit nilalis nila? Ayun, so meaning noon pa pala na merong drug test na sa Senado. So tinanggal nila nung wala na si Senate President Soto. Ay. Agoy, naku po. Paktay kayo. Sige, tuloy. Masa marijuana. Nakita mo? Hindi, matagal na raw nangyayari yan eh. Lagi daw nangyayari doon sa fifth floor yun eh. O dapat ibisigahan talaga yan at masanksyon yung suspect na yan. At kung sabi niya, para masanksyon yung suspect na yan. Hindi pa niya sabi, para masanksyon yung si Nadia na yan. Kasi si Nadia naman yung pinapadrug test, di ba? Drugista ka pa. Uy, magagalit siya si paring Robin. Wag ganyan, Bato, wag ganyan. Nako po, ang tanong, may puncher, may butas ba ng puncher yan para legit? Yung drug test. Po drugist, tuloy. Talagang lumalabas na papatunayan na talagang gumamit siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. Dahil alam natin, bawal. Violation yan sa Dangerous Drugs Act. Kahit na marijuana yan. Di ba, yung tatay nyo, yung puon nyo, umamin, di ba? Inamin pa niya sa lahat ng mga gabinete niya, sa yung konsya. Meron siyang isa, di ba? May speech, may video pa yan. Inamin niya, I use marijuana, sabi niya, di ba? Gumagamit siya ng marijuana para pampagising. Dapat kinasuhan niya si Digong, di ba? Umamin eh, di ba? Hindi lang fentanyl, kundi pati marijuana, inamin ni Digong. Ayun, admitted na talaga, inadmit niya, gumagamit siya. Di ba? Ito, mag-imbestiga pa lang, ida-drug test pa lang. How much more yung umamin? Di ba, mga kapsat? Tama ba, Yuki, Jenny, Sir Tony, yung isa umamin na?
Di bali, nakakulong naman na. Tragis. Siya tuloy. Sabihin natin, organic yan. Organic lang yan, marijuana yan, pero nakasaad yan sa ating panukalang batas. Sa batas natin sa Dangerous Drugs Act na listed yung marijuana as prohibited drugs. Mga kabunyog, mga kababayan, itong suggestion ni Senador Tito Soto, matindi ito. Ang problema nitong suggestion na ito ni Tito Soto na magpa-drug testing daw ang mga nasa Senado. Ibig sabihin, mga senador, pati mga staff. Ito ay may dahil sa nangyari na isang staff nga ni Robin Hood Padilla, itong si Nadia Montenegro, ang di umano'y na-involve sa pagmamariwana doon mismo sa loob ng Senado. Kaya sabi ni Tito Soto, magsailalim sa drug testing ang lahat, pati senador at mga staff. Ang problema niyan, paano kung may mas senador mahagip? Halimbawang si Padilla, mahagip. So hindi lang pala ang staff niya, pati pala siya. Paano kung ganyan? Grabe yan. Talagang mahirap itong suggestion na ito ni Tito Soto. Pero actually, tama rin yan. Dapat talaga para maipakita ng Senado na seryoso sila kasi nakakahiya na talaga itong mga nangyayaring ito sa Senado. Sunod-sunod ang kahihiyan. Diyan sa impeachment na yan, grabe ng kahihiyan ang inabot nila. Tapos sinundan pa ng mga kontrobersya ni Escudero tungkol sa nakakadismayang insertions na napakalaki at saka yung sunod naman yan yung mga itong kila Villanueva, yung birthday niya na habang binabaha ang Manila at ang Bulacan at ang mga karatig na probinsya ay nagmarangya pala ang celebration ng kanyang birthday doon sa National Museum. At ngayon naman, ito naman kay Robin Hood Padilla, itong staff niya. O kaya para makabawi-bawi naman ng Senado, yan, tama yan. Tama ang suggestion ni Tito Soto, sige, magsailalim sila sa drug testing. Kaya lang ang problema nga, paano kung may mahagip? Halimbawa, paano kung si Robin Hood Padilla mismo, halimbawa, ay lumabas na positive sa drug test. Ay galing pa naman siya ng the Netherlands. Doon po kasi sa the Netherlands, sa Amsterdam. Doon? Legal doon ang paggamit ng cannabis. Amoy Amsterdam. Yang marijuana, legal po yan. Ang mga coffee shops doon, libreng dyan. Paano kung tinisting ni Robin yan doon? Tapos, nasa bloodstream niya pa yan o kaya nasa ng katawan niya pa. Tapos mag-positive siya. Paktay na. Ibig sabihin, hindi lang pala yung staff, pati pala yung boss ay involved sa paggamit ng... Naku, narakan tayo. Patayan, pag pati yung boss ay sangkot pala, no? Kasama. Naku po, paktay. Na droga. Ang magiging dyan, kantsawan dyan, ay kaya siguro malakas ang loob ng staff na magmariwana sa mismong loob ng Senado. Dahil yung kanya palang boss mismo, ay din. Gumagamit din. Ayan. Mukhang aayawan, kukontrahin yung suggestion na yan ni Tito Soto. Ito namang si Tito Soto, baka may alam siya. Na sa mga dyan, mga kasamahan niya na posibleng ang gumagamit ng illegal na droga. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan na ang inaabot ng Senado dahil sa mga pangyayari na yan. Aliwat ka ng dahil problema. Sa mga sunod-sunod na mga kontrobersya at kahihiyan. Ayan. Sabi ni Tito Soto, grabe na itong nangyayari sa Senado. Kahihiyan na talaga. Kaya sabi nga ni Senador Ping Lacson, parang naging Amsterdam ang Senado Ibig sabihin niya diyan, mga kabunyog, doon nga kasi sa Amsterdam legal ang paggamit ng marijuana. Di parang sa
sa Senado, hindi na nga ginalang. Parang legal na yung paggamit ng marijuana. Wala nang kinatakutan, hindi na ginalang. Yan mga kabunyog. Yun, salamat kabunyog. Kaya grabe no, attorney no, grabe. Kabadong-kabado sila. Pumasok si Soto, pumasok si Lacson. Sakit sa ulo nila to, mga kabsat. Nako po. 'Di ba? Jenny, kaloka talaga, nakakahiya mismo, 'di ba? Ay, grabe. Sobra talaga 'yan, sobra. Sobra, mga kabsat. Lakas tama, 'di ba? Sigurado 'yan positibo si Robin, sabi ni Shera. Paktay na. Pero grabe no. Pero ano guys meron siyang ito isingit ko lang. Meron siyang may utos yung kanyang pinalib of absent na naman daw siya. Si Nadia, pinalib of absent na siya kasi nga yun na nga lumalala, mga kabsat. Agoy, wait lang. Na-share ko na yun eh. Wait lang Ito. Aha, wait lang, hindi yan. Ito. Official statement. Official statement. Chief of Staff Rodolfo Pilio Joharaldo. Sabi dito, mabsat official statement, August 15. On August 13, even before the investigation conducted by the Office of the Sergeant at Arms, the Office of the Comments and initial internal investigation regarding the media reports allegedly linking Miss Nadia Montenegro. On the same day, she was directed to take a leave of absence. So pares na araw na inutusan siyang mag-leave of absence immediately, effective immediately. Also on August 13, that was 2 days ago, Miss Montenegro was given 5 days or until August 18, Monday to submit her written explanation regarding the 2 new articles published by Abante and Billionario. Politiko pa, isama nyo na to provide her the opportunity to address and clarify the matters raised therein. Subsequently, upon the receipt of the incident report from the OSAA on August 14, yesterday, Ms. Montenegro was likewise given 5 days or until August 19 to submit her explanation in response to the said report. The office shall take the appropriate actions upon review of the evaluation of her submission. Ayan na, mga kakabsat. So, naka-leave of absence siya, mabsat. Since nung naibalita yan, nako po, nag-leave of absence na. Agoy, nako po. Sabi nga niko, di ba? Pag may usok, may apoy. Nako po. Siya yan, mabsat. Nako po. Next topic tayo, mabsat. Next topic po tayo, mga kakabsat. Next topic tayo. Sino ba nakakunin? Naka-live ba si Attorney Claire? Check na natin.